Pangarap ko lang ngayon merong Habibi na Lamborghini. Ayan, ang ganda. Dubai frame. Taas na naman ito. Ang goal natin today, makamit ng friend na nakatira dito sa Burj Khalifa. Ito na lang yung yung puposte. Hi guys, welcome back to my channel. So it's our second day here in Dubai, UAE. And for today's itinerary, magvivisit tayo ng mga iconic buildings and infrastructures dito sa Dubai, no? So pinakauna pupunta tayo sa Museum of the Future kasi I'm staying here sa may area ng Museum of the Future. Lalakarin lang natin. So nandito pa rin ako sa hotel ko pala. By the way, this is my hotel, Ibis One Central dito sa Dubai, no. So malapit lang siya sa World Trade Center na train station, mga 10 to 12 minute walk, no. And if you also want to book your hotels, of course, you can always use my discount code Marvin sa Mako Cloak if you magbubook kayo sa Cloak. Pero kung nagamit nyo na siya at gusto nyo pa ng more discounts, you can use my new Agoda code, Marvin Agoda. Capital letters lahat yan, no guys. So, let me just have a quick fit check. Wow. Ito, meron tayong malaking mirror dito sa ating hotel. So, this is our fit for today. Actually, almost lahat ng dala ko jacket. Kasi yung nag-check ako nung weather sa Dubai, parang kasi siya, mayroong mga 18 degrees to 28 degrees. So, akala ko medyo malamig. Sabi ng friend ko, malamig daw 3 days ago. Tapos pagkadating ko dito, nag-start na daw yung init. So, yun yung problema ko kasi puro jacket yung dala ko. Buti nagdala ko ng konting hindi jacket. So, this is our fit for today. Magsasando lang tayo kasi nga minsan naiinitan ako. And yes, this is from GU. Ito from Shopee lang. Itong black ko na sando from Shopee. Ito from Shopee or Lazada lang din yata ito. Itong pants ko from Pen Shop. And my shoes is from Zara. Yung favorite natin na black shoes. And ito yung ating bagong watch. So, ayan. This is our fit for today. Simple lang tayo. Let's go! Ayan. Mag-add lang tayo ng shades kasi medyo mainit na. Seryoso dapat. Ring mo na yan nangyari at tigat-tigat-tigat-tigat-tigat. Ring mo na nangyari at tigat-tigat-tigat-tigat. Hindi ko kaya seryoso. Hindi ko kaya maging fierce, no, parang. Tapos na tayo. Ayun na yung hotel ko. Ibis One Central, yung building na yan. So, unang pupuntahan natin is Museum of the Future. 16-minute walk lang siya. However, today kasi it's Valentine's Day. Happy Valentine's, I knew. Kayo na masaya, tsari. Today is Valentine's Day, February 14. Last week pa ako nag-check ng ticket ng Museum of the Future. Wala siyang available date ng itong February 14. I'm not sure kung fully booked sila because of Valentine's. Marami bang nagde-date dyan. So baka puntahan ko na lang siya some other day. Pero sabi ng classmate ko, pwede naman daw ako pumasok. Kahit hindi ko makita yung buong museum, mapapasukan naman daw natin. So since nandito rin yung hotel ko, lakarin na natin. Yun yung ating first itinerary, Museum of the Future. So ito yung vicinity ng aking hotel. Actually, cute naman siya. Tahimik lang. May mga restaurants dyan. Actually, puro yan restaurants. Tapos ito yung, may Ibis pa na isa. Ibis Hotel. Nakalimutan ko. Magkatabi lang sila. Tapos andun yung train station, World Trade Center. And then, Museum of the Future is, charan! Di ba? Lapit niya lang. Ayan na yung museum of itong building na to. So tara, lakad tayo. Tama ba yung nalalakaran ko? Tanghali kasi so medyo mainit. 29 degrees. Para kang naglalakad sa Pilipinas ng maaraw. So mas maganda kung may payong kayo. This is Dubai. Actually malapit lang naman. Like andun lang yung Museum of the Future. Kaso walang direct na lusutan. Alam mo yun? Kailangan kong umikot. So kailangan ko maglakad ng 16 minutes. No? Pansin ko yun yung medyo struggle sa Dubai, no? Malapit lang nakikita mo siya pero walang direct access. Kailangan mong umikot minsan. Pero feeling ko naman ini-improve nila kung may mga ginagawa nga silang daan-daan dito. Hopefully soon. Pero ang init. Let's go. Kita ko na yung Museum of the Future yun, no? Kaso kailangan ko pa umikot. Ito na siya. Yes, iconic, no? Mamayang gabi nag-iiba din yung kulay niyan. Pero may mga ginagawa kasi dito o hindi ako makadiretso doon. Kailangan kong umikot dito. Ang init. Kakalabas lang natin. Parang maling desisyon yung wait lang. Go na ba? Hindi pa.
Maling desisyon, kakalabas lang natin, naglakad tayo ng 16 minutes. Try natin yung mga taxi muna nila. May Karim sila dito, Bolt. Mag-taxi muna tayo kasi ang init. Mamayang gabi na tayo maglakad. But yeah, basically yan yung itsura ng Dubai, oh. Ayan. Ang pangarap ko lang ngayon, merong Habibi na Lamborghini. Tapos mag-i-stop dito, tapos sabi niya, Habibi, do you wanna ride? Yes, I want a ride, Habibi. Going to the museum. Sorry. Tumitingin yung mga nakakotse sa akin. Nawiwirduhan yata sila. Nawiwirduhan sila bakit may isang Habibi dito na nagvo-vlog. Wala, nakatingin sila. Bakit ganun? Baka bawal, char. Sabi naman ng classmate ko, okay lang daw. They don't mind na mag-video ka. Basta hanggat hindi mo silang ini-istorbo. So kung binibidyoan ko lang yung sarili ko, they don't care. Pero nako-curious lang siguro sila. Nako-curious pero wala namang nag-offer ng ride. Habibi, give me a ride. Sorry. Ang iinit talaga. Okay guys, so finally nakarating na naman tayo dito sa Museum of the Future. Kung makikita nyo itong structure na bilog, no, nakaya naman natin na maglakad without the help of any Habibi. It's Valentine's Day today, but maybe today is not our day. So let's just focus on the iconic spots dito sa Dubai, no? So ito ang Museum of the Future. So syempre, from the name itself, very futuristic ang atake niya, no? So pinaniniwalaan na itong structure na to, na construction na walang mga columns, walang mga parang poste-poste. So it's really an architect or engineering masterpiece, no? Na pabilog lang siya na ganun na building, tapos nakakatayo siya kahit walang mga poste-poste. So gumagamit sila ng mga, siguro, di ko alam, algorithm, AI, something, para magawa ito. Tapos kung makikita nyo, pakita ko sa inyo para mas ma-visualize nyo. Dito sa building na yan, merong mga Arabic words, ayan, no? Tapos yung mga words na pala yan, yun yung parang window, yun yung parang window ng building, no? So ang galing. Kasi naka-Arabic na word siya dito. Tapos yun na pala yung salamin. So yun na yung nagbibigay ng natural light siguro doon sa taas. So itong ring na to, di ba parang ring? Itong nag-symbolizes humanity daw itong, ayan. Tapos yung hole, itong hole yung gitna, it symbolizes the unknown future. So parang syempre may butas. You don't know what's gonna happen there. So it's unknown future. Tapos itong green na to is symbolizes the earth. Ayan. So siguro the earth plus the humanity and the unknown future. Ang saya kasi yung nilakaran ko. Dito kasi ako naglakad sa may likod. Ayan. Tapos pagpunta ko dito, may area dito na wala masyadong tao, no? So pwede kang, sayang hindi ako nagdala ng tripod. Inuna ko yung forma. Sabi ko, small bag lang ako ito. Sabi ko, magmamaliit na bag lang ako. So hindi ko na dinala yung tripod. Dapat pala nagdala ko ng tripod. Akala ko kasi wala rin naman ako makakuhang mga shots dito. Pero sayang, pwede ako mag-picture dito. Pero sige, gagawa ko ng paraan. Tara guys, let's move closer. Yan na, palapit na tayo. Ayan, ang ganda. Teka. Picture lang ako dito. Ayan guys, lapit na tayo. Tara, check natin kung makaka-enter tayo dito. Ay, oo nga, magandang spot dito ng super lapit. Sir, okay na ako. Okay na ako sa picture. Hindi ako perfectionist sa picture. Tara, pasok tayo. Ang daming tao. Okay, so pasok natin. Meron silang cafe dito. Pwede naman kayong pumasok kahit wala kayong ticket. Pero sa area lang yata na to. Oo nga, ang daming tao, no? Valentine's Day, Guys, if ever lang gusto nyo rin pumasok, Museum of the Future ticket in Dubai, meron ito sa clock. Nasa mga 2,662 pesos. Pero checking of the dates, ayan, wala na talaga. Actually, parang 1 week before na sold out na siya. Kasi ngayon is 14 pa lang, no? Wala na hanggang 21. Tapos yung iba, may mga days na mahal siya, may mga days na mura. Ano bang meron? Bakit mahal to? No, so I suggest, ako nagtry ako 1 week before, wala na rin eh. So dapat siguro mga 2 weeks before your scheduled Dubai, kung kailan nyo gusto mag-visit dito, mag-book na kayo kasi nasusold out yung ticket, no? Ang dami ng tao. Sige, lakad-lakad na lang muna tayo dito. Yeah, so nagawa muna natin guys, picture muna tayo dito kasi nga wala tayong ticket, but if picture lang din yung habol nyo,
maraming mga good spots naman doon sa likod, no? So I think punta na tayo muna sa ating next stop, ang Dubai Frame. Isa sa mga iconic din na buildings dito. Parang ganun siya, no? Parang picture frame na building. Magkakarim na ako yung parang taxi nila kasi mainit talaga. Chinek ko yung train, 48-minute na biyahe kasi may walk pa. So magkakarim na lang muna ako or taxi. Mura lang naman, 34 AAD. Magkano ba yun? 34 AAD or 537 pesos. Hindi pala mura. Pero okay na. Okay na yun, mag-taxi na muna tayo. 530 pesos. Ayan guys, ito yung itsura ng Dubai, no? Yung mga buildings niya. Nag-book na ako ng taxi, no? 2 minutes. 2 minutes. Diyan yung pick up. Antayin na lang natin. Sa harap lang ng mismong Museum of the Future. Nakasakay na sa taxi. Bye, Museum of the Future. Ano yung mga buildings nila dito, no? Kakaiba. Kakaiba yung mga buildings, no? Ayaw nila ng simple dito. Okay guys, ating next stop, nandito tayo sa Dubai Frame. Very huge picture frame. Ayan. Ayan. So malaki siyang picture frame na building. Tapos gold yung kanyang kulay. So dito for this one, nag-book na ako sa Klook, mga around 800 pesos. So papakita na ako na lang siguro yung QR code. Let's see. Ayan, tara papasok. Pumunta tayo sa pinakataas doon, may glass. Yata dyan na pwede nating paglakaran. Guys, if meron na kayong QR code, diretso na lang, di na kayo pipila doon sa may ticket. So I think maganda rin na meron na kayong QR. Pero ba't ang daming tao? Valentine's or normal to guys? Or Valentine's lang, ang daming tao. Pila siya, no? Ang haba, ang daming tao. Sige, pipila tayo. Wala tayong choice, pumila. Actually 1:44 na kasi sobrang late ako lumabas kasi nga second day doon. Nagbawi ako ng tulog kasi nung first day flight lang, no? So kailangan ko bawiin yung tulog ko. Lumabas ako lunchtime na. Hindi pa ako nagla-lunch, hindi pa ako nagbe-breakfast. 1:45 na. Pili ka naman may cafe sa taas, no? At yan yung Dubai Frame. Pila tayo, habibi. Guys, grabe, super haba ng pila today. Akala ko yung pila kanina na 3 linya tapos na yun. Tapos pagliko dito, may pila pa pala. Sobrang daming tao. Kasi din yung Dubai Frame. Okay guys, nakapasok na tayo sa Dubai Frame. Medyo matagal yung pila, no? Almost 1 hour. Hindi ko siya na-consider nung gumagawa ko ng itinerary. So if gusto nyo pumasok mismo dito, medyo mahaba yung pila, no? So maglagay na lang kayo ng parang 1 hour na buffer time. Hindi ko siya na-anticipate. Meron pa akong Burj Khalifa after nito. So yun yung wino-worry ko. Okay. So meron pala mga makikita dito na ito siguro yung mga spices nila ng Dubai, no? Nung mga nakaraang panahon, mga lumang Dubai. May story pala. Akala ko parang ano lang siya, tower. Dito na yata. So I think dito yung... Is this the tower to the... So guys, dito na yung tower. Dito na. Okay, sure. Thank you. Sakit tayo sa taas. Umakyat na tayo guys. Taas pala ito. Ayun guys, nandito na tayo sa Tok Tok. So, oh my god, di ko kaya yata. Ayun na meron dito mga ay shucks, hindi ko kaya. Medyo nanginginig yung tuhod ko, hindi ko siya kayang tapakan. Mind over matter lang, pero di ko siya kayang tapakan. Try ko tumawid. Di ko kaya. So, ay oo nga. Tama nga.
So itong Dubai frame, meron pala siyang reason kung bakit siya ginawa. Ayan, mag-mic tayo, medyo maingay yung paligid. So yung Dubai frame pala, gusto niyang mangyari, di ba? Picture frame siya. Gusto niyang ipakita yung old side and yung new side ng Dubai. So siguro nasa gitna siya. Itong Dubai frame, nasa gitna siya. On this side, makikita natin yung luma na side ng Dubai. And on the other side, yung modern, no? So, parang picture frame siya na pag nandito ka sa loob, makikita mo yung old and new side. So, ito yung old muna, guys. So, ayan, kung makikita nyo, oo nga, no, hindi ko pa na-explore yung area nito. Medyo wala pa siya masyadong mga skyscrapers. Ayan, no, yung mga normal na buildings lang nila. So, ito siguro yung old na side ng Dubai, no? Tapos, on another side, dito yung newer side. Oh my God, natatakot talaga ako. Wala, hindi sila natatakot maglakad, ba't ganun? So, punta naman tayo sa new side. So, itong side na to, kitang-kita nyo naman, di ba, mga modern na yung buildings. Ayun yung Burj Khalifa, oh. Burj Khalifa on this side. Tapos may mga skyscrapers na siya dito. Mas makikita mo, meron na dito mga grasses, mga parks. Ayan. Ayan, explore pa natin kung anong mga meron dito. Pwede kayo maglakad dito, pero natatakot talaga ako. My God, nanginginig yung buto ko. Ayan, may cafe dito. Bili lang ako, parang di na kinakaya ng gutom ko. Kaso baka mahal. Ayan, may hot chocolate sila, 42 dirham. Tapos, yung mga iced coffee, 33 dirham. Ay, ito ba yung sikat na Dubai, ano? Croissant. Magkano kaya to? Tara, bili tayo. Wala pa kasi akong breakfast tsaka lunch. So, bili muna as. Dito ba? Ito yung ano, di ba naalala niyo si Kim sa Korea? Sabi niya famous yung kanilang Dubai pistachio chocolate. Okay, this is Dubai Jonde cookie. Means Dubai tree cookies. Actually, it's not cookie. It's just made of like marshmallow and pistachio spread. And karai noodle. Yeah. So Kim said that it's very viral in Korea. Yeah. Meron silang ganito, oh. Ito yating sikat. Kunafa. Ano yate? Godiva. Tagalog kayo, te? Ayan, may Filipino pala dito. So, hot chocolate. Tsaka, anong masarap na tinapay niyo? Anong masarap niyo yung dito? Sandwich na lang. Turkey? Sige, turkey and cheese daw yung mararecommend ni ate. Naririnig niyo ba ako, guys? Medyo maingay yung kapaligiran. Daming kabayan dito na nagtitinda sila ate. Sa hotel namin yung front desk na isa, kabayan din. Nung kinainan kong restaurant kagabi, kabayan din yung... Ang daming kabayan dito. So parang hindi ka ma-homesick. Pwede ka mag-Tagalog. So ang nirecommend ni ate is turkey cheese. Ayan, no? So ito yung sandwich nila. Tapos merong parang ham and cheese. Ham and cheese pero turkey style. At this point, 2:50 na, almost 3 p.m. na. Lahat na nakakainin ko masarap. Sobrang gutom na ako. Kanina sa pila, di ba almost 1 hour yung pila? Sabi ko, i-ditch ko na lang ba yung pila? Pero sabi ko, nandito na ako. Kasi gutom na ako. So, hot chocolate. Ang sarap! Para siyang chocolate. Kasi marami silang chocolates dito. Godiva ba yan? Godiva? So, yung hot chocolate nila. So, super chocolate yung lasa. Ang sarap. Medyo matamis lang kasi parang purong tsokolate siya. Oh, cheers! Nakalimutan ko na kayo mag-cheers sa sobrang gutom ko. Okay lang sa akin yung lasa nito, pero ito masarap, chocolate. Actually guys, yung next stop natin ito, Burj Khalifa. Parang ang lapit lang, no? Kasi nandyan lang eh.
Pero chinek ko sa Google. Feeling ko kasi si Google dito sa Dubai, parang hindi siya... Oo ko, nagloloko lang yung Google ko. Kasi for example, nung kakadating ko lang sa airport, di ba? Yung nire-recommend niya, maglalakad ako ng 39 minutes. Pero the truth is, ang metro, nandun lang naman sa mismong airport. Tapos ngayon naman, nag-check ako ng Google. Ayan, from my location to Burj Khalifa. Pwede namang mag-train, di ba? Ito red line lang, oh. Pero 1 hour, ba't ang layo? Ang layo kasi ng train station, oh, 39-minute walk. Tapos 12-minute walk. Yun lang yung mahirap dito kasi kahit malapit lang, minsan ang Dubai wala siyang mga direct na ano talaga mga, for example, highway, bawal ka tumawid, so iikot-ikot ka, kaya malayo yung lakad. So I think magkakarim na lang ulit ako yung kanilang taxi dito going to Burj Khalifa kasi ang tagal lang 1 hour, baka malate ako sa, mamimili ka kasi ng time sa Burj Khalifa, ang pinili ko is 5 p.m. So yung Dubai frame, dun sa taas mo makikita mo yung the past and the current, the past and the present. Tapos dito sa exit, yung palabas nyo na, the future naman. So yun pala yung gusto nilang i-convey na message, no? Pag mag-visita ka dito, makikita mo both the past and the present Dubai plus the future. Ayan, di ba? Para tayong nasa Galactica. Okay guys, yan na yung Dubai frame. Ayun, sakto nasa loob tayo ng picture frame. Dubai frame. Okay guys, mag-taxi na lang ulit tayo. Careem yung ginagamit ko dito na pang-book, no. Meron silang Bolt, may Uber, pero Careem yung ginagamit ko. Kanina pala, hindi pala 34 AAD yung siningil sa akin, 28 lang. So instead of 500 pesos, mga 400 plus pesos. Ngayon mag-taxi na lang ulit tayo kasi medyo malayo daw malayo yung pinaka malapit yata na train station dito sa Dubai frame. So medyo mainit pa, so taxi na lang muna tayo. Why is it crowded? Saturday. Saturday. Saturday? Yes. What is that? Like a holiday? The holiday, yes. Holiday pala today, guys. Ah. That's why it's maraming tao sa Dubai frame lang. Yung guys, ang pinin ko sa taxi is Burj Khalifa, pero dito niya ako sa Dubai Mall drop off. Magkatabi lang naman yung Dubai Mall tsaka Burj Khalifa. Nagtanong na lang ako sa mga parang mga security guard. Sabi nila mag left ako, mag right. Tapos makikita ko daw yung Apple Store, baba daw ako. So tara, tignan natin yung Apple Store. Gentle Monster. Ayun, nakita ko na yung Apple. Ayun, Apple Store. Tapos sabi ng guard, baba daw ako dyan. Nandyan daw yung entrance pa Burj Khalifa. Basically, nasa pinakababang floor din. Yung mga floor ng mga kainan dito sa Dubai Mall, andun din yung papunta sa Burj Khalifa. Tapos meron dito ang pila sa kung bibili kayo ng ticket. But ako nag-book na rin ako ng ticket online. Of course, nag-book ako sa Klook. If mag-book din kayo ng mga activities sa Klook, you can use my code Marvin sa Mako Klook. So yan, nag-book na ako ng aking ticket para diretso na. Check natin kung pwede na yung QR code natin. Akala ko 5 PM yung nabook ko, 5:30 pala no, 17. O, 5:30 yung nabook ko, 4:15 pa lang. More than 1 hour pa, di pa yata tayo makakapasok. Sige, chill muna ako mga almost 1 hour sa mga restaurant dito. Mag-lunch tayo ng matino. Mag-KFC na lang ako guys kasi yung malapit dito. So ito yung mga presyo nila ng mga meal, no? 42 AAD, 40. So guys, ito yung KFC nila, no? Mga 600 pesos siya. Pero madami naman, no? 3 chicken, burger, fries, coleslaw, and drinks. Kailangan ko kasi isang oras pa before yung schedule ko sa Dubai, sa Burj Khalifa. So lunch lang ako. Parang feeling ko yung energy ko hindi ko nakukuha ng maayos kasi kailangan ko ng totoong pagkain. So kain lang ako dito ha, tapos update ko kayo mamaya sa Burj Khalifa. Masarap naman yung chicken, parang sa Philippines. Ang napindot ko kasi is take out guys, so naka-take out. Hindi ko nakita, parang dine-in naman yung pinindot ko. Hindi ko na maalala. Andyan lang naman yung Burj Khalifa later. Dito yung fountain show ulit kahapon. So nakita natin yung presyo ng mga food. No, kahapon nag-restaurant ako dito, yung nagpasta ako and
decaf coffee. Parang mga 1,000 plus. Pero kung magpa-fast food kayo, KFC, nasa mga 600 pesos, no? Medyo on the pricier side. Pero mataas naman kasi yata yung sahod din dito sa Dubai, no? Kaya medyo mataas talaga yung mga ibang kainan nila. Alam ko walang income tax sa Dubai, no? So yung mga nagtatrabaho dito, wala silang income tax. Ang meron lang dito is corporate tax. Yung mga companies, I think 5% daw yung kanilang corporate tax, which is ang baba, di ba? Ang baba ng 5% na tax. Kaya ang daming mga businesses na nagtatayo dito kasi mababa talaga yung tax ng Dubai. Meron na rin yata silang VAT or value added tax. I think 5% din. Dati wala daw VAT pero ngayon meron na. Pero compared naman sa VAT natin sa mga restaurants sa Philippines, di ba, 12%. Dito ang VAT nila is 5%. Tas yung sweldo nila sa mga companies, wala silang tax. Sana all. Guys, if pupunta kayo sa Burj Khalifa, no, just make sure wala kayong mga dala nito kasi bawal yung lighters, strollers, food, umbrellas, sharp objects, electronic cigarettes, tsaka mga laptop. So, pwede, meron naman ditong luggage room, iiwan nyo siya dito. Ang haba din pala ng pila ng Burj Khalifa, guys. So, hindi ko na-anticipate sa paggawa ko ng itinerary yung pila, no. I thought parang pagkadating ko sa area na yun, diretso na ako agad, no. Mahaba, parang mga 1 hour yung pila. So guys, itong yung ticket, no, sa clock at the top Burj Khalifa observation deck. So meron silang, ang general admission is 2,500. Ay, depende pala sa time. Kapag gusto nyo medyo sunset, 2,900. Kapag ito, 5 a.m. sunrise, 2,500. Kung gusto nyo mga parang skip the line, ito may mga fast track sila. Mahal yung fast track, 4,800 eh. Tapos kung gusto nyo ng sa pinakataas, 148, 7,000. Ito, ayan. May mga fast track naman sila pero super mahal na eh. Doon lang ako sa general admission. So if general admission lang yung makukuha nyo, just like myself, medyo matagal yung alas 5 ako pumila. It's currently 5:27, 28 yan. So 28 minutes na, nasa pila pa rin ako. So let's see. Siguro naman less than 1 hour yung pila. And guys, it's currently 6:30. Ayaw niya. Ayaw niya. Ayan, 6:30. Would you like to move forward, please, everyone? Please move forward, please. Tapos, nag-start ako pumila 5, no? So, 1.5 hour yung pila. Kaya pala may mga fast track, ganun. Kasi, sobrang haba ng pila. Hindi ko siya ine-expect. Puro pila today, no? Buti na lang ginawa ko na lahat ng touristy things today para matapos na ako sa mga pila, no? So, ayan na. Ito na yung elevator. One of the fastest elevators also in the world dito sa Burj Khalifa. Kasi, syempre, mataas tong building. So, dapat fast din yung elevator. Yes, ang sakit na ng pako. Dun sa pila yung iba nakaupo na sila. Iniisip ko nga paano kaya yung mga senior, no? Kasi sobrang haba ng pila. Tignan niyo kung gano'ng kabilis, oh. 90, 189. Ganun lang, tas bagong floor na ulit. Sobrang bilis. Medyo masakit sa tenga. 100 floor tayo. 113. Taas na lang ito. Guys, hindi na tayo sa 124th floor. So meron na naman dito magandang view. Pero I think may extra bayad pag gusto nyo sobrang doon pa. Ayun, no? Pero I think mataas na naman tong 124th floor. Hanap lang tayo ng magandang view. Wow, ayan, no, kita na natin, no. So ginabi na tayo. Hindi na natin naabutan yung sunset kasi sobrang tagal ng pila. Pero ayan yung mga buildings ng Dubai, guys. Diba? So I suggest kung for example ang schedule nyo 5:30 PM, mga alas 4 pa lang pila na.
No, kasi 5:30 PM yung schedule ko. Pumila ako ng alas 5. 6:30 na ako nakaakyat. Balak ko kasi, kaya ako ginawa yung 5:30 para makita ko sana yung umaga tsaka gabi. Pero sa sobrang haba ng pila, hindi ko na nakita yung umaga. Gabi na yung nakita natin, guys. That's just to set also proper expectations. Kapag ganitong oras, medyo busy siya. Kaya mahaba siguro yung pila kasi lahat ng tao gusto yung sunset or medyo gabi kasi mas maganda talaga siya ng gabi because may ilaw na yung mga buildings. Ayun, nakakuha tayo ng pwesto. Oh my gosh, may pwesto tayo. Ala, ang ganda nun, no? Tignan nyo. No? So ito yung parang highway nila. Tignan nyo, ang ganda na pagkakagawa, no? Anong building to? May mga gaganda rin silang building. Oh. Ganyan yung mga skyscrapers ng Dubai. Sige, mag-selfie tayo para meron tayong... Sorry. Ayan, para worth it naman yung 1.5 na pila. Hindi ako nakapagpa-picture kasi di ba may bawat ganon. Inantay ko na matapos yung isang family na mag-picture para makapwesto ako. At sa pagkapwesto ko, nagpipicture pa ako. May tumabi na sa akin. May mga turista talaga na nakakainis. Alam mo yung nag-antay nga ako dun sa matapos yung isa. Tapos nung ako, hindi sila nag-antay. Porkit mag-isa ako, tapos tatlo kasi sila. Porkit mag-isa ako, in-overpower nila ako. Pag naman ganun, 1.5 hour din naman akong pumila. para sa picture na to. Pagbigyan nyo naman ako magkaroon ng moment. Guys, dito na lang tayo sa gilid para wala masyadong, ayan, pinakalas na to. Pero hindi ganun ka-giving yung view dito. Ayan. Yun na yung makukuha natin kasi inagawan tayo ng pwesto dun sa kabila. Dito na lang tayo. Sige, agawan niyo ulit ako itong... Ay, meron na namang nagtatangka. Ay, parang sila din. Sila din, ulo. Sila din, guys. Swear to God. Yung nang agaw sa akin dun sa kabilang side, sila din yung nandito ngayon. Hindi maganda dito. Wala kayo dyan. Kanyari, mag-picture pa tayo. Lahat na lang ng pinestuhan ko gusto nilang agawin. Baka akala nila, ay alam ko na. Kasi nagbo-vlog ako, baka akala nila, magandang angulo yata dyan kasi nagbo-vlog. Hindi ito magandang angulo, wala lang talaga. Naagawan nyo lang ako, so dito na lang ako sa gilid. Di ba? Ito na lang yung ano ko, view ko poste. Diba? Grabe ka modern lang kanilang kakulay ng Dubai. Sobrang bata pa ako. Akala ko yung Dubai parang desierto lang, di ba? Or baka naman, ay hindi, 50 years ago pa eh. Diba? Parang akala ko desierto lang siya na parang makaluma, pero grabe na. Ano na talaga, sobrang modern ng area na to, especially sa area nito. I think meron pa rin naman mga lumang areas, yun yung i-explore natin in the next few days. Pero mag-sunglass muna ako dahil haggard na yung itsura ko. Sige, tambay lang tayo dito para naman ma-ROI natin yung 1.5 hour na pila. Sa gilid lang tayo kasi sobrang daming tao. Dito sa gilid wala masyadong nangi-istorbo. So, magana tayo ng konting fun facts about the Burj Khalifa. No? It's the tallest building in the world. Meron siyang 163 floors. So, nandito lang tayo sa 124 ba ito? 134. Meron pa doon pinakamataas. Pero magbabayad ka ulit ng pang extra. I think okay na ako dito. Di ba? Kasi medyo mahal yata kung magbabayad pa ako ng extra doon. But okay na naman ako sa view dito. Tapos, parang it's like twice as tall as the Empire State Building and 3 times taller naman siya sa Eiffel Tower, no? Sa Paris. Tayo. Meron talagang gusto mag-picture sa gilid. Kahit nasa gilid na ako, meron talaga. Sige, dito na lang ako sa ano. Alam nyo ba guys na meron talaga mga nakatira dito sa Burj Khalifa? Yes! Itong Burj Khalifa is ano siya, multi-purpose building. So, from 1st to 39th floor is a hotel pala. Tapos, 45th to 108th floor yata is residential area. And then, yung higher floors, ito na nga, yung pang touristy area. And then, may mga offices din pala. May mga opisina dito. So, since mahilig tayo makipag-meet ng mga friends, ang goal natin today, makamit ng friend na nakatira dito sa Burj Khalifa. Yes, dapat meron tayong requirement.
requirement dapat mayaman. Hindi, joke. Dapat mayaman yung friend na minimit natin para makalibre tayo ng accommodation and all that. So, how do we meet? How do we meet the residents here? Sa kamahal ng bahay dito sa Dubai, no? Magkano kaya yung... sige. I-ano natin, i-search natin. Magkano kaya is ang ano? How much is the average unit price? Tama ba? Unit price? Pwede naman magtagalog. Sabi nga nung isang, pwede naman magtagalog, nag-English. Ulit nga. How much is the average rent or per month in Burj Khalifa condo? So yun guys, meron no. So kung balak nyo tumira dito sa Burj Khalifa, meron silang mga per rent. Yung mga studio or small na bed, nagre-range siya ng mga 25,000. Mahal. 394,000 pesos. Studio pa lang yun ha. Kung gusto niyo ng 2 bedroom, 40. Magkano 40? 631,000. Kung gusto niyo ng 3 bedroom, 70,000 AAD. 1,100,000. So kung milyonaryo ka, pwede ka naman mag-rent dito ng 1 month, no? Pero ano nyo lang, may mga milyonaryo sa Pilipinas na for example mag-Okada sila, Okada Manila, tapos magre-rent sila ng isang room 1 million per month, 'di ba? So may mga ganong kayayaman na tao, afford nila to. Mukha lang walang makaka-afford kasi syempre tayo parang iniisip natin, ang mahal naman 'yan. Pero may mga tao na beyond our league. Di ba? Out of our league, di ba? May mga tao na that are out of our league na afford nila to, no? Maraming mayayaman sa mundo. Hindi ko lang nakikilala. Saan ba yung mga yan? Diba? Gusto ko magkaroon ng sobrang yaman na friend. Tapos iaahon niya ako sa kahirapan. And then, maging housewife. Yun naman yung ultimate goal ko sa buhay. Yung mag-garden lang, magdidilig-dilig lang ng halaman dito sa condo. Tapos iwawalk-walk ko lang yung mga dogs. Pagod na ako magtrabaho. Hindi, joke lang. Pero half meant. Yung ultimate reason naman ba't ako nagta-travel, para makamit ako ng mag-aahon sa akin sa kahirapan. Currently, hindi pa dumadating, pero yun yung goal. Kasi nakakapagod din gumising ng maaga para magpunta sa tour. Nakakapagod din pumila ng 1.5 hours sa Burj Khalifa. Pumila ng 1 hour sa Dubai Frame. Gusto ko yung mga may fast pass na ako. Pag mayaman na tayo, parang mga fast pass na yung pupuntahan natin. Hey, yan. Merong shopping dito kung gusto niyo mag-shop. Yan, sa Burj Khalifa, may mga lang sila souvenir kung gusto niyo ng mga ganito. Burj Khalifa Tower, 89, ang mahal, 1,400. Pero pwede na rin kung gusto niyo talaga. Ito yung mga water ball, Christmas balls, 49. So yun guys, pati yung pila ng elevator pababa, ang haba pa rin, my God. Hindi ako na ready sa mga mga mahabang pila, pero sige, laban na natin yan, di ba? Ay, nag-ground ba ako? Isipin na lang natin, di ba? What a privilege it is na makatungtong sa pinakamataas na building sa buong mundo, di ba? Once in a lifetime opportunity. Mahaba man yung pila, pero at least napatayan tayo ng ilaw. Mahaba man yung pila, at least nagawa na natin siya today. Are you playing with me or something? But anyway, ayun guys, tara, baba na tayo. Let's go! Grabe guys, pati yung pila ng elevator pababa, umabot ng more than 1 hour. Parang 1 hour and 12 minutes yung pinila ko. Tapos nagkaroon pa nga ng konting away sa pila. Kasi, diba sobrang haba ng pila. Tapos, may 4 na Indian, sumingit sila sa pila. So actually, sumingit sila malapit sa harap ko. Tapos syempre ako, hindi ko kasi kaya magsita. Alam mo yun, parang, oy, pumila kayo ng maayos kasi kanina pa kami. Yung mga western, palaban. Sabi ng isang babae, excuse me, there's a line over there. Tapos hindi sila pinansin ng mga Indians. Tapos sabi niya, excuse me. Tapos parang nagalit yung babae na parang, kanina pa kami dito na pumipila, tapos sisingitan mo lang kami dyan sa harap. Talaga, hindi talaga sila namamansin yung mga Indians. Parang,
wala talaga silang pakialam. Yung babae, meron siyang asawa, kakadating lang may binibili yatang souvenir, tapos dumating yung asawa niyang lalaki. Tapos sinumbong niya, nasa likod ko kasi sila, so naririnig ko yung usapan na sabi niya sa asawa niya, yung apat na Indian sa harap, ay hindi Indian, sinabi niya lang yung apat na tao sa harap, hindi sila pumili ng maayos, gano'n. Tapos yung asawang lalaki, siya naman yung nangaway. Lumapit siya sa harap, kinalabit niya, excuse me, may pila. Tapos as in hanggang nagsasagutan na sila. Tapos at the end, yung ending, napaalis yung mga apat na sumingit. Kasi yung ibang mga tao nagrereklamo na rin na ang haba ng pila, tapos hindi pwedeng sisingit lang kayo. Tapos ayun, may ibang mga pumalakpak. Pumalakpak yung iba kasi napatalsik yung mga sumisingit. Pero sobrang haba talaga ng pila. So, patience is a virtue. Kalabas yun ng Burj Khalifa, babalik ulit kayo dito sa Dubai Mall. May food court sila dito. So kung magutom kayo, parang hindi pa ako ganun kagutom kasi kumain pa ako kanina eh. Hey guys, I think end na yung ating mga tours today. Magmi-metro na tayo kasi hindi na mainit. So meron naman ditong metro sa may Burj Khalifa, Dubai Mall, no? Sakay lang kayo tapos papunta akong World Trade Center Station, yung red line. Hindi naman yung madalas sinasakyan dito. Medyo malayo-layo lang yung station pero naka-walk-a-later naman tsaka may bubong naman. Okay guys, nasa Dubai Metro na tayo. Meron dito mga bilihan ng ticket. So, better if meron na kayong Knoll card. Meron akong Knoll card. So, hindi na natin kailangan pumila dyan. We can go straight na sa entrance. Kung wala pa kayong Knoll card, pwede nyong mabilihan sa mga, dito sa mga ticketing office ng mga stations. At ako, ginamit ko na itong binigay ng friend ko. Ay, ba tayo gumana? Ayan. Ito lang ulit natin, Burj Khalifa. Kailangan ko makapunta sa... Ay, mali. Ito, Mall of Emirates. Pero doon tayo sa kabila siguro. Burj Khalifa Financial Center. Ito yung panang Makati nila or BGC. Dito ako sa World Trade Center number 22. So, doon tayo sa left side. Okay? Yan. Ito yung train ng Dubai. Paakyat lang tayo. Yung metro nila dito sa Dubai, mostly nasa taas, no? Wala siyang mga subway, yung mga underground. Kaya masarap mag-train kasi kita mo yung mga buildings, ganun. Although convenient yung taxi, especially gusto ko sanang maglakad pero ang hirap maglakad dito. Hala. Ang dami tao. Naabutan tayo ng rush hour, guys. Oh my god, hindi ko in-expect na ganyan kasiksikan, oh. Others go inside, please. Don't stand near to the door. Go inside. Hala. Others go inside. Hala, ganito pala kasiksikan yung train. Hindi ko in-expect, parang Philippines guys yung siksikan level na ganun, no. Oh my god. Na-stress ako, saan tayo pila tayo dito. Good luck guys. Parang hindi ko na ma-film yung pag nasa loob na tayo kasi super siksikan. Pero ganito pala siya. Anong oras na tayo? Mag-alas 9 na eh. Kaso Valentine's kasi siguro, no? So kahit 9 PM na, ang dami pa rin tao. Oh my god, siksikan talaga to. Oh my gosh. Ganyan kasiksikan guys, as in yung paglabas ko nasa gitna ako. Ang hirap makalabas. Excuse me. Kasi nandito, ang hirap kapag ano ka, nasa pinakadulo ka, may mga tao na parang sa MRT, di ba? May mga tao na nag-excuse sila, nasara na yung pinto, hindi sila nakalabas dahil sobrang siksikan. May mga instances na ganun. Pero siyempre batang MRT tayo, pinalaki tayo ng siksikan sa Ayala Station na MRT. So kinaya naman kahit paano. But yan, nandito na ulit tayo sa World Trade Center Station. Dito na ulit yung ating hotel guys. At least di ba na-experience natin mag-taxi, Karim, yung parang Karim taxi. Na-experience natin ang train ng rush hour. May rush hour pala siya at MRT levels guys. But it was an experience. Masaya pa rin naman. Kahit hindi na tayo nakakahinga sa siksikan. 3 stops away lang ako. Ang binayaran ko is 3 dirham or mga 47 pesos. So 3 stops yon. Ganun yung nabayaran ko, 47. So kung marami kayo, tapos mag-taxi kayo, i-weigh nyo na lang. Feeling ko kung 4 naman kayo, tapos magta-taxi kayo, okay lang na. Kesa kung for example may mga senior kayong kasama, tapos rush hour. I do not recommend ng rush hour guys, wag may mga senior.
or mga kids, medyo mahirap, no? So mag-taxi na lang kayo kung marami naman kayo. So guys, yung Museum of the Future, ayan, kapag gabi, ganyan na siya, umiilaw na siya na yung mga Arabic letters. Ayan. So, ganyan na itsura niya kapag gabi. Dito lang sa kanto yung hotel ko. Nagagard ko na. Sige. Hindi naman ako nagugutom tonight. So, bibili na lang ako sa hotel namin sa baba. Merong convenience store. So, bibili na lang ako ng mga drinks and siguro konting snack. Okay guys, and we're back na here sa ating hotel. Pala nakalimutan ko. Makakalimutan ko pa mag-outro. Hindi pa pala ako nag-outro. So, bumili ako ng mga mixed fruits. Diyan lang may convenience store. May mini mart lang dito sa ground floor ng hotel namin. So, ito 10 dirham. So, siguro mga 150 pesos. May mga... Ayan. Sorry. So, naka-underwear lang pala ako. Ganyan. And then, bumili ako ng saging. Ayan, saging. So, yun na lang i-dinner natin today. Hindi rin naman ako sobrang gutom. Para pumayat din tayo. So, ayun lang naman na. Maraming salamat sa pagsama sa atin sa mga iconic na mga buildings dito na medyo mahaba lang talaga yung pila kasi ang daming turista. But, at least natapos na tayo doon. In the next few days, we will do probably more DIYs and at our own pace na lang. Meron lang akong isa pang tour, yung desert safari. Yung parang pupunta tayo sa desierto. Ito tour ko yun kasi mahirap yata i-DIY yun. But ayun lang naman no guys. Maraming salamat ulit sa pagsama sa akin today. Ang pagkakasabi ko pala kanina, desert safari. Yung desert panghimagas. Desert pala. Desert safari. Yung parang desierto. Nilinis nila yung hotel in fairness. So pagdating ko dito, malinis na naman siya. Sabi ko, ay perfect. Kasi kanina paglabas ko makalat. So nilinis nila yung kwarto. Maraming salamat. I'll see you again on the next one. Bye-bye.